Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano palitan or i-edit ang ating pangalan sa ating GCash account. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So, ang una nating gagawin ay pumunta lang kayo sa inyong GCash account and then i-enter yung inyong passcode and then dito sa ating GCash, pumunta lang kayo sa inyong profile and then dito, may makikita kayong arrow na nasa gilid. I-click lang ninyo ito. After that, dito kayo mapupunta sa inyong account information sa inyong GCash. After that, dito sa ating account information, may makikita kang click this link. So, i-click lang natin ito. And then, after that, mapupunta tayo dito sa update account information in GCash. So, dito po, paalala lang ni GCash na kailangan fully verified po ang inyong GCash account para makapag-update or para makapagpalit kayo ng inyong pangalan or birth date sa inyong GCash account. So, kapag verified na po kayo, meron pong nakalagay dito na mga requirements kung paano ninyo ma-edit ang inyong pangalan sa GCash. So, basahin nyo lang ito. And then, dito sa baba, merong nakalagay dito na once you prepare the requirements, click here to update your name or birth date and attach the documents. So, i-click lang po natin itong nakalagay na click here. And then, dito tayo mapupunta sa submit a ticket. Then, meron nakalagay dito na your email address. Ilalagay nyo lang po dito yung inyong email address. Kung gusto nyo pong palitan yung inyong email address na naka-register dito sa ating GCash, ilagay nyo lang po yung inyong bagong email address dito. So, after that, dito sa baba, select the country where you registered your GCash account. So, kung sa Pilipinas ninyo na-registered yung inyong GCash account, ilalagay ninyo dito, Philippines. Pero kung sa ibang bansa katulad ng Japan, nakarehistro yung inyong GCash account, ilalagay ninyo dito na country ay Japan. So, dito sa baba, nakalagay mobile number. So, meaning, ilalagay natin yung ating mobile number ng ating GCash. So, paalala lang, dapat pag naglalagay ka ng iyong mobile number, kailangan po walang space ang ating number. So, dito sa reason for profile update request, so mamimili lang kayo ng reason or dahilan kung bakit kayo mag-update sa inyong GCash. So, merong nakalagay dito, change of surname due to update on civil status, minor misspelling of name, legal change of name, and etc. So, kayo na pong bahala mamili ng reason kung bakit kayo mag-update sa inyong GCash account. So, dito sa purpose of opening, so, maglalagay lang kayo ng purpose kung bakit kayo mag-update ng inyong GCash. So, for example, gagamitin nyo po ito para makapag-bank transfer kayo or di kaya for insurance. So, ilalagay natin halimbawa dito bank transfer. And then dito sa baba, employment type. So, ibig sabihin kung ano po yung trabaho ninyo ngayon. For example, OFW kayo, ilalagay ninyo OFW or self-employed. Student kayo or walang trabaho, ilalagay ninyo unemployed. So, dito, employer or business name. So, halimbawa kapag meron po kayong negosyo, ilalagay ninyo yung pangalan ng business ninyo or kung wala po, ilalagay lang ninyo dito ay none. So, dito sa are you PEP or relative of the PEP, so ibig sabihin po, you are politically exposed person. So, ibig sabihin nito, na-expose kayo sa politika, halimbawa kayo ay kapitan, councilor, or di kaya mayor. So, ilalagay ninyo dito. So, ilalagay ninyo dito, yes, kung oo. Kung hindi naman kayo politically exposed person, ilalagay ninyo dito ay no. So, after that, are you a beneficiary owner of the account? So, ibig sabihin nito, ikaw ba ay isang beneficiary owner sa account nito? So, ibig sabihin, ikaw ay
beneficiary or hindi may-ari ng account nito, i-click mo itong yes. Kapag hindi, kung ibig sabihin ikaw yung may-ari ng GCash account na ito, ilalagay mo ito na no. So ibig sabihin, kapag hindi ikaw ang tunay na may-ari ng account na ito or beneficiary ka lang, ilalagay mo dito ay yes. Pero kapag ikaw ang tunay na may-ari nito ng GCash account, ilalagay mo no. So dito, expected monthly transaction account. So ilalagay natin 50,000 pesos below. Dito sa salutation, ilalagay ninyo Mr., Mrs., Miss pa kayo kung halimbawa lalaki kayo, ilalagay ninyo Mr. Kapag dalaga pa kayo, ilalagay nyo Miss. And then kapag married na kayo na babae, ilalagay ninyo Mrs. So ayan, Mrs. ilalagay ko. So dito, after that, dito sa first name, middle name, and also the last name, ilalagay ninyo yung inyong first name, pangalan ninyo, middle name, and also the last name. Take note lang po, ilalagay ninyo na pangalan or apelido dito ay yung naka-registered sa inyong GCash account. Yung old name ninyo ang ilalagay dito. Hindi po yung inyong i-change na name. So ilalagay nyo po dito yung inyong nakarehistro na old GCash name. So after that, dito tayo sa birth date. So ilalagay natin yung ating birthday registered dito sa ating GCash. So ilalagay natin dito yung ating year, month, and day ng ating kapanganakan. So ayan, i-click lang natin ito, and then after that, punta na tayo dito sa reason or yung ating concern. So nakalagay dito, please share what happened or add other information about your concern. So ilalagay lang natin yung reason kung bakit tayo magpapalit ng name sa ating GCash account. So kayo na pong bahala. For example, nagpakasal kayo at na-change na yung apelido ninyo, ilalagay ninyo dito ang reason kung bakit kayo mag-update or magpapalit ng pangalan sa GCash. After that, dito tayo, either latest government ID with updated surname or marriage certificate. So i-check lang natin ito. So dito sa attachment, so dapat lalagay natin dito ang ating picture or file or documents, at kailangan po naka-JPEG or PNG file formats po. Kailangan po malinaw ang pagkaka-picture or pagkakakuha ng ating documents na ilalagay natin dito as proof na nagbago na yung ating pangalan, or ilalagay natin halimbawa kapag change of civil status, ilalagay natin as document or proof of document yung ating marriage certificate or di kaya yung ating valid ID na nabago na yung ating apelido. Take note po, so kailangan po nating ilagay as JPEG or PNG file format. So after that, i-click nyo lang itong submit. So ayan, hintayin nyo lang ito after 7 days. So 7 days po, mababago or ma-update po yung ating GCash name. So mabilis po itong ma-update or ma-change kung halimbawa malinaw or klaro yung inyong mga documents na isinend. Kung wala pa pong 7 days, hindi pa po nag-update ang inyong name sa GCash, pumunta lang kayo sa inyong GCash Help Center. So ito na po yung ating before and after ng ating GCash name. Napalitan na po yung ating GCash name na bago. So yan lang po ang mga paraan at mga tips kung paano magpalit ng pangalan or mag-update ng pangalan sa ating GCash account. So dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!